Sa video na ito ay bibigyan natin ng liwanag ang mga misteryosong marka sa ibabaw ng lumang bato na puno ng sekreto. Kung ikaw ay baguhan, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang intindihin ang bawat tanda at kahulugan nito. Sa bawat butas at depression, may nakatagong clue sa tamang direksyon ng kayamanan. Ang ating focus sa video na ito ay tungkol sa Central Eye, Basin, Constellation, Cut Line at Piting na siyang nagtataglay ng mahahalagang impormasyon para sa sinumang naghahanap ng Yamashita Treasure. Ang Central Eye, ang pinakamalalim na butas. Ang Central Eye ang pinakaimportanteng butas sa batong ito. Kadalasan, ito ay nasa gitna. Ito ang axis, parang sentro ng mapa kung saan nakabase lahat ng iba pang mga marka. Kapag nakita mo itong malalim at cylindrical, alam mong may vertical na indikasyon, may nakabaon sa ilalim o may shaft entrance na malapit. Kadalasan, dito rin inilalagay ng mga sundalong Hapon ang poste o metal rod para gumawa ng anino sa tamang oras. Ang aninong ito ang siyang magtuturo ng eksaktong lugar na siyang huhukayin. Bilang baguhan, isipin mo ito bilang sentro ng universe ng bato. Under the rock, bakit ang Central Eye ay indikasyon ng diretsong hukay? Kapag tiningnan mo ang Central Eye, malinaw ang vertical na direksyon. Ang lalim at straightness nito ay nagmumungkahi ng shaft entry o direktang deposito sa ilalim. Hindi basta-basta ito ordinaryong butas. Ito ay guidepost na nag-uutos ng paghuhukay. Sa karamihan ng map rock, lahat ng malalim na cylindrical holes ay may kahulugan. Ang deposito ay nasa ilalim mismo. Bilang baguhan, tandaan, huwag mag-assume na malapit lang sa ibabaw. Ang bawat talampakan na lalim ay may sikreto at ang tamang vertical reading ay magbibigay ng palatandaan sa eksaktong lokasyon. Ang Shadow Code. Paano ginagamit ang poste sa Central Eye para hanapin ang tunay na spot? Isa sa pinakamagandang technique sa treasure hunting ay ang noontime shadow method. Dito, ang poste o metal rod sa Central Eye ay nagiging compass. Sa tamang oras, ang anino nito ay nagtuturo ng eksaktong lugar kung saan dapat hukayin. Importante rin ang precision. Kahit isang degree ng pagkakamali, maaari kang malihis ng ilang metro. Para sa mga baguhan, simulang obserbahan ang anino sa iba't ibang oras at tandaan ang eksaktong direksyon. Ito ay parang time-sensitive code na naka-embed sa bato at sa tamang pagbasa, ang deposito ay halos nakahanda ng makita. Ang basin marker. Bakit laging may kinalaman sa tubig ang malaking depression? Sa kanan ng Central Eye, makikita ang basin, isang malaking depression na puno ng tubig o putik. Ang hugis nito kadalasan ay kidney o oval at shallow lamang. Ang basin ay nagpapakita ng water feature sa landscape tulad ng creek, ilog o swamp. Kung nasa kanan ang basin sa rock, nasa kanan rin dapat ang tubig sa totoong mapa. Bilang treasure hunter, tandaan natin ang basin ay hindi lang pangdekorasyon. Ito ay palatandaan para sa orientation at map reading. Ang bawat detalyeng hugis at lokasyon ay mahalaga sa pagtukoy ng tamang daan patungo sa deposito. Ang volume o drum storage, ang hidden code sa hugis ng basin. Bukod sa tubig, ang hugis at lalim ng basin ay may kahulugan sa laman ng deposito. Ang malaking shallow basin ay nagsasabi na malaki ang volume
pero hindi ito malalim. Sinasabi rin ito na nakadrum ang mga items. Kaya bago maghukay, obserbahan ang size at contour ng basin. Para sa mga baguhan, ganito ang isipin mo. Ang sukat ng basin ay katumbas ng sukat ng deposito. Ang tamang pagbasa ng code na ito ay makakatulong maiwasan ang maling lugar ng excavation. Sa mga eksperto, ang mga detalye ng basin ay madalas nagbibigay ng palatandaan sa nilalaman at orientation ng nakatagong deposito. Ang constellation cluster, triangulation points na hindi mo pwedeng baliwalain. Sa kaliwa ng batong ito ay makikita ang constellation, cluster ng 2 hanggang 3 maliliit at mababaw na butas. Ang mga ito ay triangulation points sa totoong terrain. Ang pattern na ito kasama ang central eye at basin ay bumubuo ng triangle. Ang layunin ay hanapin ang 3 landmarks sa aktwal na lugar. Yan ay maaring malalaking bato o matandang puno. Kapag nahanap mo ang 3 puno, ang deposito ay nasa gitna ng triangle. Para sa mga baguhan, ang mga maliliit na butas ay mahalaga at huwag baliwalain. Bakit nasa gitna ng triangle ang deposito? Pag na-plot mo ang central eye, basin at constellation, makikita mo ang triangle. Ang triangle method ay step-by-step approach para malocate ang deposito. Ang central eye ay tumutukoy sa axis, ang basin ay ang water marker, at ang constellation ay ang triangulation points. Kung tama ang interpretation, ang deposito ay nasa eksaktong sentro ng triangle. Para sa mga baguhan, simulan ang pagplot sa bato, pagkatapos ay ilipat sa aktwal na lugar. Ang step-by-step approach na ito ang pinaka-accurate para hindi maligaw at makita ang tunay na dig spot. Ang bilang ng butas ay tumutukoy sa distansya. Minsan, ang bilang ng mga butas sa constellation ay nagre-represent ng distansya. Halimbawa, ang 3 butas ay katumbas ng 30 feet o 30 meters. Bilang baguhan, matutunan mo na ang bawat butas ay posibleng metric indicator. Sundan ang directional arrow na ipinapakita ng cut line at i-measure mula sa counted holes. Ang kombinasyon ng hole count at directional markers ay nagbibigay ng eksaktong lokasyon ng deposito. Maliit na detalye pero kritikal sa matagumpay na excavation. Ang cut line, isa nga ba itong man-made crack lamang? Ang cut line ay vertical groove mula sa central eye pababa sa batong ito. Para malaman kung totoong indikasyon ito ng hukay, kailangang suriin ng mabuti ang cut line na ito. Kung man-made, ito ang final arrow na nakaturo sa deposito. Halos laging nagsisilbing shaft indicator. Ang ulo ay ang mga butas, ang shaft ay ang linya. Para sa mga baguhan, huwag basta maghukay kung di sigurado. I-analyze ng mabuti ang detalye, pakiramdaman ang texture at tandaan ang natural fracture ay hindi palatandaan ng treasure. Ang tamang pagbasa ng cut line ay kritikal na hakbang bago maghukay. Ang pitting. Sa harap ng batong ito ay makikita ang pitting at mga puting speckles. Kadalasan ay masasabi nating natural lamang ito. Pero kung babasain mo ito, may pattern na maaring lumabas. Ang ibang mga treasure hunters ay minamarkahan ang ibabaw nito. Ang iba naman ay sinusubukan nilang basagin ito para malaman kung konkreto o totoong bato.
Para sa mga baguhan, tandaan, obserbahan ng mabuti bago galawin. Ang mga tuldok ay maaring palatandaan sa entrance, kaya huwag basta-basta mag-assume. Ang tamang pag-obserba at testing ng texture ang siyang magtuturo kung tunay na treasure entrance o camouflage lamang. Mga ka-TH, sa pamamagitan ng central eye, basin, constellation, cut line at saka pitting, may roadmap tayo sa nakatagong deposito. Baguhan man o eksperto, ang susi ay obserbahan, ang measurement at saka precision. Huwag magmadali sa paghuhukay. Bawat maliit na detalye sa bato ay may kahulugan. Ang kombinasyon ng lahat ng marka ang magbibigay ng eksaktong lokasyon ng deposito. Tandaan, ang treasure hunting ay hindi basta swerte, kundi skill, knowledge at saka pasensya. Kaya pag-aralan, sundin ang bawat clue at handa kang matagpuan ang kayamanang matagal nang nakatago. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.